Tanggap daw ni Pangulong Noynoy Aquino ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional o labag sa konstitusyon ng PDAF o Priority Development Assistance Fund. Nais naman daw ngayon ang pamahalaan na gamitin ang nalalabing pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar dahil sa bagyong Yolanda. Tingin naman ng isang eksperto sa saligang batas, hindi pa ito ang katapusan ng sistema ng pork barrel sa bansa. Narito ang aking report. Tanggap daw ni Pangulong Noynoy Aquino ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang PDAF o Priority Development Assistance Fund. Ang inatayang 14.6 billion pesos na natitirang PDAF sa 2013 national budget hindi na pwedeng ibigay sa mga mambabatas. Kaya ang gobyerno gagamitin na lamang daw ito sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Provide temporary shelters as well as makeshift classrooms and hospitals for the affected area. So this will be the priority for the use of the PDAF balances. Pero ang magiging problema kung saan kukunin ang pondo para sa mga scholarship o pagpapagamot na kinukuha sa mga PDAF ng mga mambabatas. I think that's something for the legislators and possibly for the president to discuss how to deal with that, because that is a legitimate concern. Dagdag ni Abad, pwede pa naman daw makahingi ng pondo ang mga mambabatas para sa kanilang mga proyekto, pero gagawin na ito dapat sa budget deliberations at bago maipasa bilang batas sa national budget. Pero wala ng lump sum tulad ng dati ng 200 million pesos para sa mga senador at 70 million pesos kada kongresista taon-taon. May kapangyarihan naman ang Pangulo na i-veto o ipawalang bisa ang anumang proyektong inirekomenda ng mga mambabatas na hindi sang-ayon sa prioridad ng pamahalaan. Whether or not those recommendations are accepted ultimately is the discretion of the executive, the president. Si dating Budget Secretary Benjamin Jokno sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema para tuluyan na raw mawala ang patronage politics sa bansa. Mas kailangan nila maging masigasig na yan. They will have to talk to department secretaries, they even have to talk to the president, so that kung ano yung gusto nila sa distrito nila na mangyari. Pero ngayong nasa ekutibo na ang huling desisyon ng pagtutukoy ng proyekto, hindi raw dapat ito mabahiran ng politika. Kung si Pinoy, mas maganda sana na, kasi wala naman talaga sa pinagkakautangan ng loob nung na-elect siya. He should have reasoned about politics. Ang constitutionalist naman si Father Joaquin Bernas, hindi na raw nagulat sa desisyon ng Korte. Katunayan, matagal na raw na inaabuso ng Kongreso ang kapangyarihang ito. They were performing executive functions. They were crossing the line of separation between legislative and executive power. Pero ayon kay Bernas, hindi pa ito ang tuluyang katapusan ng sistema ng pork barrel sa bansa. It does not prevent Congress from passing a new pork barrel law, which does not violate, provided that it does not contain provisions which violate the Constitution. Matapos ang issue ng legalidad ng PDAF, magdedesisyon naman ng Korte Suprema tungkol sa DAP o Disbursement Acceleration Program. At gaya ng PDAF, tinginin na Professor Jokno at Father Bernas, labag din daw ito sa saligang batas. Sir, do you think the DAP, sir, will share the same fate as... I have a feeling that yes, on the same principle. Pwedeng ganun din mangyari sa DAP. And in fact, DAP is, I think, more serious than PDAP.